Magandang oras at magandang buhay sa lahat ng ating kababayan na nanonood ngayon, art lover millennials. Huwag kalimutan i-subscribe. Ang ating episode ngayon ay nakakagulat, nakagigimbal at magulantang kayo sa katotohanan. Ito ang kumpletong istorya ni Brother Rambo at ng Rappler tungkol sa pagsikat, pagyaman ni Kibuloy hanggang sa pagbagsak niya. Kaya ang kwentong ito na 20 years in the making ay gawin nating 20 minutes ang istorya sa buong buhay ni Kibuloy from rise to downfall. Narito si Brother Rambo, courtesy of Arlene Stone. Atin panoorin ang kanyang video. Sa kanya. Marami na siguro kayo narinig tungkol kay Apollo Kibuloy. Pinakasikat siya sa mga nakakamanghang mga kwento. Marami sa kanila nakakatawa. Isa sa mga kwentong ito yung nirecite ko kanina. Ito yung kwento kung paano raw siya pinili ng Diyos. Pero marami pang iba. Sabi ni Kibuloy na pipigilan daw niya ang mga lindol. Lumindol. Sabi ko na stop. Eh di yung stop din. Pasalamat kayo sa akin. At nakokontrol daw niya ang landas ng mga bagyo. Baka i-stop yung bagyo, baka Magalit din sila. magalit na naman. O, pinabayaan na lang natin. Nakakamangha at nakakatawa. Pero para sa maraming tagasunod niya, kapanipaniwala. Ito ang dahilan kung bakit isa siyang napakamakapangyarihang tao. Kaya mahalagang pag-usapan natin ang kanyang kwento. Pero sa bidyong ito, hindi natin pag-uusapan ng mga nakakamangha at nakakatawang kwento ni Kibuloy. Mga distraction sila. Nilalayo nila tayo sa mga mahalagang kwento tungkol kay Kibuloy. Ang kwento ng kanyang kaharian ng pera. Ang kwento ng kanyang mga peking organisasyon. Ang kanyang pagsasadoktrina ng pakikipagtalik sa kanya. Ito ang kwento kung paano siya naging most wanted sa Amerika. At ito ang kwento na kung bakit ang hirap niyang mahuli. Ito ang kwentong mapapaisip ka kung tao ba siya talaga. Hindi dahil baka isa siyang Diyos, kundi dahil baka isa siyang demonyo. Sa kwentong ito, kasama niyo ko. Sa mga bago dito, ako si Rambo, isang mamamahayag na may 7 taon ng karanasan sa pagbabalita. Itong kwento ni Apollo Kibuloy, malabo ngayon. Gawin natin klaro. Part 1. Ang pinagmula ni Apollo Kibuloy. Tulad ng maraming tao, may simpleng pinanggalingan si Apollo Kibuloy. Pinanganak si Apollo Kibuloy noong 1950 sa Buhangin, Davao City. Bunso siya sa 9 na magkakapatid na anak ng 2 kapampangan na lumisan sa Davao City noong World War II. Basically, mga kapampangan sila na lumipat sa Davao. Bata pa lang si Kibuloy, kontrobersyal na siya. Bago siya naging pinuno ng kanyang sariling simbahan, bahagi siya ng isa pang simbahan, ang United Pentecostal Church o UPC. Naging preacher si Kibuloy ng UPC at naging isa siya sa mga pinuno nito sa Pilipinas. Noong 1979, inimbestigahan siya at inexpel ng simbahan. Ito'y dahil daw sa unorthodox teachings. Ang ibig sabihin nito ay ang pagtuturo ng impormasyon na hindi hanay sa simbahan. Hindi klaro kung anong kanyang tinuro. Pero sa time window na ito, papasok yung kanyang kwento na pinili siya ng Diyos Ama. Na pinili siya bilang bagong Jesus. Eh mas unorthodox pa ba sa pagdedeklara na ikaw ang bagong anak ng Diyos? Pero nakabalik si Kibuloy sa UPC noong kasunod na taon. Isang aspeto rin kasi dito, ang mga kapatid at ang ama ni Kibuloy, mga opisyal ng simbahan. Inimbestigahan ulit si Kibuloy noong 1985. This time, arogante daw kasi siya sa kanyang mga kapwa-pastor. Pero imbis na tumapat si Kibuloy sa isa na namang investigasyon, tiniwalag na lang siya. At dito na siya nagsimula ng kanyang sariling simbahan. Ito na ang Kingdom of Jesus Christ, o KOJC. Dito, si Kibuloy ang Diyos. Dahil si Kibuloy ang bagong Hesukristo, ito ang kaharian ni Kibuloy. Nagsimula si Kibuloy na mag-preach sa mahihirap. Ang mahihirap kasi madaling ma-recruit at madaling masamantala. Pagkalipas ng mga dekada, lumaki ang KOJC. Lampas 6 na milyong mga miyembro ang meron sila. 2 milyon sa kanila, nasa ibang mga bansa. Bakit ang bilis lumaki ng simbahan ni Kibuloy? Kung narinig niyo magsalita sa Kibuloy, may intindihan ninyo. Everybody says sense of faith. Our sense of faith tells us that we have a God and we have a relationship with Him. Ito ang teknik ng napakaraming pastor kahit sa Amerika. Ang mag-preach ka na sumisigaw to the highest intensity. Yung intensified yung boses mo, katulad ni Pastor Almeida noon, ay ganito ang kanyang style. At kahit sa labas, sa mga Amerikano, ganito ang kanilang style, yung sumisigaw talaga. Merong emotion, expression of emotion. Kaya diyan ay ma-retain yan sa utak ng mga membro. At
titingnan kanila na magaling na tao, magaling na pastor, magaling na preacher, at hanggang makondisyon ang mga utak na mapaniwala na siya yung reincarnation yata ng Diyos Ama at nagiging Diyos Anak. Kompleto, Diyos Ama to Diyos Anak. Siya na yun, si Pastor Kibuloy. Hanapin ninyo ang lugar na kung saan naroroon ang buhay ng ating Panginoon, kung saan naroroon tinataas ang kanyang pangalan, kung saan, mga kapatid, itinuturo ang kanyang mga banal na salita. Ang nakikita mo lang sa Diyos ay ang mga sinalita niya. So wala kang dapat panghawakan, wala kang dapat tingnan, at wala kang dapat pakinggan pagkat Diyos ang pinag-uusapan, kundi ang kanyang mga banal na salita. Ayan, magaling nga. Noong una, kaya naniwala diyan ang mga tao, marami siyang na-recruit. Nag-umpisa siya pag-recruit sa mga kabundukan, sa mga squatters area, Islam area, lahat ng mahihirap na lugar. Pinuntahan nila para mag-recruit ng membro at gagawa ng mga konsyerto na mayroong magagandang babae para ma-attract yung mga membro na ang ganda pala ng mga na ito, magaganda ang damit, magaganda ang mga tao palagi na nakapaligid kay Kibuloy, parang mga anghel ang mga itsura. Kaya yan yung isang technique, attraction ni Kibuloy na maka-recruit ng bagong membro. Yung parang ma-hypnotize sila dahil sa ganda ng nakikita nila. At una, paano ni Kibuloy nakuha yung loob ng kanyang mga recruit, mga membro? Ay hindi muna siya nagpakilala na siya yung Diyos. Ang ginawa niya, mag-preach muna siya na meron talagang Diyos Ama at Diyos Anak. Lahat ng sinasabi niya ay sa Biblia muna. Ngayon, nang makondisyon na lahat ang utak, in the making na ang pagiging Son of God niya. Siya mismo ang nagsabi niyan na pumasok na sa kanya ang Espiritu ng Diyos, nagpalit na sila ng pangalan, ang Diyos Ama ay Kibuloy Apollo na, andin siya na yung, sabihin natin siya na yung si Yahweh, or siya na yung si Allah sa Muslim, or siya na yung si Elohim, yung antik, yung malumang pangalan ng Diyos. At kung anumang pangalan ng Diyos, marami kasing pangalan yan. Kaya siya na yun. Ngayon, siya na ang Diyos. Ini-insert niya na yung power daw ng Diyos ay nilipat na sa kanya. Kaya siya na yung Diyos ngayon ng mga membro ng QJC. At hindi na nanampalataya ang mga membro direkta sa Diyos Ama or sa Diyos Anak, dahil lahat daw ng kaluluwa ay dadaan sa Kanya. Walang maligtas daw kung hindi dadaan sa Kanya. Kaya siya na si Jesucristo. Grabe, talagang demonyo. Okay, patuloy tayo. Brother Rambo, pasok. Yan ang iyong panghawakan! Magaling siya. Ito ang kanyang propesyon buong buhay niya. Isa siyang pastor at mahusay siya sa kanyang trabaho. Dahil sa paglaki ng kanyang simbahan, yumaman si Kibuloy. Nagkaroon sila ng napakalaking compound sa Davao City. Nagkaroon siya ng naglalakihang mga mansyon at mga luxury car. Meron na siyang private jet. At dumami ng dumami ang kanyang makapangyarihang mga kaibigan. Nagsimula siya ng mga non-profit organizations at ng media organization. Sa pagkapangulo ng kanyang kaibigang si Rodrigo Duterte, marahil nasa pinakatuktok na ng kanyang buhay si Kibuloy. Mayaman na siya, makapangyarihan pa. Pero may nangyari noong 2020. Idinimanda siya sa Amerika. Nakita ng mga prosecutor sa Los Angeles, California na si Kibuloy allegedly sangkot sa iba't ibang mga krimen. Paano naging sangkot ang matagumpay na pastor ng isang malaking simbahan sa mga krimen? Well, it turns out, posibleng kaya lamang siya ganito katagumpay at ganito karangyaang buhay ay dahil mismo sa kanyang di umano'y kriminalidad. Part 2. Ang sistema sa kaharian ni Kibuloy. Bago natin maintindihan yung mga alleged crimes ni Kibuloy, kailangan nating maintindihan yung sistema sa kanyang simbahan. Dito kasi mismo sa pamamalakad ng kanyang simbahan lumabas ang mga problema. Ito ang una ninyong kailangan malaman. Money-making scheme ni Kibuloy ang KOJC. Sa simbahang ito, ang pera ay para sa Diyos nito, si Kibuloy. Dahil dito, nasa gitna ng kanilang pananampalataya ang pera. Kung sa ibang mga simbahan, uso yung mga tithe o yung 10% ng sweldo, ibibigay sa simbahan para sa KOJC, wala pa ito. Sa kwento ng mga former members, sinasabi nila na ang hinihingi ng KOJC, lampas pa sa kanilang kinikita. May detalyadong series dito ang Rappler. Nireport ito at sinulat ni Inday Barona at ni Herbie Gomez. Kailangan nyo ito mabasa. Iiwan ko yung link sa description ng video na ito.
Ayon sa pakikipag-usap ng Rappler sa mga former members ng KOJC, ang simbahan nabubuhay sa solicitation, sa paghihingi at panlilimos ng pera. Ang gumagawa ng lahat ng ito, ang mga miyembro. Ang mga miyembro ng KOJC, mula pagkabata hanggang pagkatanda, pinagsosolicit ng simbahan. Pinapalimos sila ng simbahan at meron silang mga quota. Sabi ng isang former member sa isang Senate hearing, ang kanya raw na daily quota, 3,000 pesos. Ang tataas ng quota nila. Para maabot ang kanilang mga quota, marami sa kanila nagsisinungaling. Yung iba sa kanila, pinapresenta ang kanilang sarili bilang mga miyembro ng mga charity. Yung iba sa kanila, nagkukunwari na bingi at pipi. Marami sa mga nanonolicit may mga trabaho. Ginagawa nila yung kanilang panunulisit pagkatapos ng kanilang 8 to 5. Parang part-time work ang pagiging bahagi sa KOJC. Labas sa kanilang regular na panunulisit, merong mga malaking ambagan sa tuwing merong selebrasyon ang simbahan. Ayon sa mga former member na nakausap ng Rappler, malaki daw ang hinihingi sa kanila tuwing Christmas season. Sa Christmas season kasi maraming pera ang dumadaloy. Pero hindi pa ito ang pinakamalaking ambagan. May pinakamalaking ambagan sa birthday month ni Kibuloy. Abril kada taon, nagpa-fundraising ang simbahan para maregaluhan si Kibuloy ng mga sasakyan at ng mga bahay. Ayon, saan ibibigay ang mga bahayan, mga bahay na iyan? Taon-taon ay merong iniregalo sila ng mga bahay kay Kibuloy at mga kotse. Ngayon, hindi nyo ba naisip, ilang membro ang inner circle, ilang membro ang innermost, at ilang ang concubines ni Kibuloy. Lahat yun. Kaya nga, nabalitaan ko merong artistang babae sa Pilipinas na sumapi ngayon sa KOJC para lamang siya magkaroon ng bahay at saka kotse. Kasi yan ang ibigay ni Kibuloy kapag mapili kanya na isa sa kanyang mga innermost circle at mga spiritual wives. Lahat naman ng innermost spiritual wives niya. Walang hindi niya napatungan dyan. Lahat yan. Kaya yan, ang mga regalo na ganyan tuwing Pasko ay mapunta lahat yan, hindi lang sa kay Kibuloy, kundi sa mga mahal niya sa buhay. Kaya yan, mag-isip-isip na kayo diyan, mga membro sa outer circle, yung mga ordinaryong membro. Huwag na kayong magtrabaho para sa huwad na Diyos nyo. Ang Diyos nyo nakulong. Sabi ng iba ay nasa langit na daw eh. Yung mga panatiko talaga na walang grado. Ang sinasabi sa kanila ng mga opisyal na ang nakulong daw ay hindi si Kibuloy. Ang totoong Kibuloy daw ay nasa langit na. Kaya patuloy pa rin sila ngayon na nanampalataya dahil nandun na nga eh. Langit na daw. Parang resurrection ni Jesus ba na pumunta muna si Jesus sa langit and then bumalik. Yan yung doctrine nila ngayon. Kaya yung mga walang grado talaga na hindi nakapasok ng eskwelahan ay naniniwala naman. At wala kasing mga ano yan eh. Kahit radyo, wala. Hindi nakapanood ng kung anong nangyari ngayon sa YouTube, sa Facebook. Kaya akala nila ay ang kanilang Diyos na si Kibuloy ay nasa langit na daw. Naku, grabe. Patuloy tayo, Brother Rambo. Ang tawag dito ay ang Month of Blessings o MOB. Hindi ligtas sa panunulisit ang mga bata. Dahil walang trabaho ang mga bata, imbes na maglaro sila tulad ng ibang mga bata, pinagsosolicit sila. Sa kwento ng mga dating mga miyembro, ang kanilang shift, 8 a.m. to 8 p.m. Basically child labor. Araw-araw, meron din silang quota. Kung hindi nila maabot itong quota, mas matagal pa silang manunulisit. Tulad ng mga matatanda, itong mga bata, nagpapanggap na bahagi ng charity. At yung iba rin, nagpapanggap na bingi at pipi. Meron din nagpapanggap na out-of-school youth. Ang ilan sa kanila, mga totoong out-of-school youth. Pinatigil sa pag-aaral ng simbahan at ng mga magulang para manulisit. Lahat ito, sa ngalan ng pera para kay Kibuloy. Para sa kanilang Diyos. Nakapaloob sa kanilang doktrina ang pera. Kaya naman kung hindi nila maabot ang kanilang mga quota o ang mga target ng kanilang mga ambagan, makasalanan silang tao. Mortal sin ang hindi pagbibigay ng sapat na pera. May nakausap ang Rappler na nagsasabing kung hindi mo maabot ang iyong quota o target, totorturin ka. Katakot-takot. Napapaisip siguro kayo, bakit hindi sila umalis agad kung ganito ang sistema? Isipin nyo ito. Kung pinalaki kayong sinasabihan na ang Diyos ay si Apollo Kibuloy at ang paraan para makapunta kayong langit kasama siya ay pagbibigay ng pera, malamang magbibigay din kayo ng pera. Sa takot sa impyerno, aambag din kayo.
To be fair, for sure meron mga tao ditong talagang nakahanap ng komunidad. Pero hindi maitatanggi na maraming problema sa pamalakad ng simbahang ito. Kaya nga marami ring umalis. Ngayon at pag-usapan na natin kung paano pinapatakbo ang kaharian ni Kibuloy, pag-usapan na natin ang mga kaso. Part 3, Labor Trafficking. Ano ang labor trafficking? Ito ay ang paggamit ng puwersa o panluloko para pagtrabahuhin ng isang tao ng may konti o walang sweldo. Paano ito nangyari sa simbahan ni Kibuloy? Bumalik tayo sa sistema. Ang mga miyembro pinagsusulisit at pinag-aambag. Kung hindi sila sumunod, impyerno ang naghihintay sa kanila. Kahit sino, kung napaniwala dito, magtatrabaho ng libre, makaiwas lamang sa impyerno. Paano nakasuhan si Kibuloy? While mukhang hindi sapat ang panunulisit at tambagan sa Pilipinas, nag-expand ang simbahan sa ibang mga bansa. At aling bansa ngayon ang pinakamayaman at ang mga tao dito mas maraming pera para maibigay? Ang Amerika. Ito na yung sinabi sa Biblia na money is the root of all evil. Ayan, dahil sa gusto ni Kibuloy na angkinin ang buong kayamanan ng mundo, sabi nga niya yung pera daw ng Fort Knox ng Amerika at yung ginto sa Fort Knox ay sa kanya yun. Grabe, no? Kahit daw gold reserve ng Germany at China sa kanya daw. Grabe, sino ba naman maniwala diyan kundi mga ugok, di ba? Yung mga membro niya naniniwala eh. Kaya marami ang tumiwalag dahil merong iba na talagang intelligent at alam nila na niluluko sila. Kaya from 6 million nagiging 6,000 na lang ngayon. At baka next week ay magiging 10 na lang. Yun yung kanyang mga diehard na mga innermost concubines, yung mga babae. Mga babae niya, apat doon ay nakulong na. Kaya 6 na lang. Ayan, kaya ito ang start ng kanyang downfall nang pumunta sila ng Amerika. Dahil natiktikan sila ng Amerika, akala niya ay ang gobyerno ng Amerika ay tulad sa Pilipinas na kaya niyang bayaran ng mga senador. Kaya majority ng mga senador diyan ay mayroong payula yan sa kanya, kaya kumakampi sa kanya. Pero sa Kongreso, wala siyang lusot sa Kongreso. Hindi yata niya binibigyan eh. Ayan, kaya Amerika ang naghuhusga sa kanya ngayon. Dahil takot na takot siya sa Amerika dahil ang dami niyang kaso doon. 17 kakaso ang meron si Kibuloy sa Amerika. Kaya ito yung kriminalidad na sinabi ni Brother Rambo na ginawa niya sa Amerika, kaya naging multi-millionaire siya. Hindi millionaire, billionaire. Baka trillionaire ba ito? Si Kibuloy. Kasi nga, kumikita siya, estimated sa isang taon ng 2 billion pesos sa isang taon. Kasi sa Amerika lang kumikita sila every year ng 1 billion. 1 billion pesos. Isa ibang bansa pa, isa Pilipinas pa. Kaya estimated at least lang yan, pinakamababa, 2 billion a year ang kita ni Kibuloy. Bigay sa kanya yan ng kanyang mga miracle worker na sinasabi. Yung miracle worker, sabi ni Arlene Stone, ayan yung mga pinapadala sa Ukraine, pinapadala sa Brazil, sa Amerika, kahit sa South Korea ay meron daw. Mga miracle worker yon, nagsasubmit ng dolyar. Nagre-remit pala ng dolyar sa kanya. Okay, balik na tayo. Brother Rambo. Isipin nyo, dollars ang kanila nahihingi. Pero syempre, strict ang Amerika sa mga visa at ang pagkita ng pera sa kanilang bansa. Dito nahuli ang mga miyembro ng simbahan ni Kibuloy. Nakita silang nagko-commit ng fraud. Sabi ng mga miyembro ng simbahan ni Kibuloy, kailangan daw nilang pumunta ng Amerika para sa religious concert. Sabi nila, para sa kanilang pananampalataya. Pero yun pala, pinadala sila para manulisit at mag-fundraise para kay Kibuloy. Kapag ang miyembro pinadala sa Amerika tapos mahina manulisit, pinapauwi ng Pilipinas. Pero kapag magaling sila, pinag-i-stay sila sa Amerika. Paano? Sa pamamagitan ng mga peking kasal. Gamit ang mga peking kasal, pwede silang i-petition. At pwede pa silang manulisit at mag-fundraise para kay Kibuloy. Not in pesos, in dollars. Pero kahit na dollars ang kanilang pinapasok na pera para sa simbahan, ang kanilang working conditions, parang sa Pilipinas rin. Buong araw na solicitation, araw-araw, buong taon. Ito ang nakakagambala dito. Para makapanulisit ang kanyang mga miyembro sa Amerika, itong si Kibuloy, nagtayo ng NGO.
Ang pangalan ng NGO, Children's Joy Foundation. Ang misyon daw ng organisasyong ito ay paglingkuran ng kabataan na nabubuhay sa kahirapan. May hatak sa puso. Swak para manulisit sa Amerika. Sabi ng mga miyembro na nanulisit sa Amerika, ang pera raw para sa mga naghihirap na mga bata. Yun pala, para kay Kibuloy. Sa Amerika, ang dami nilang perang nasulisit at na-fundraise. From 2014 to 2019, nakapagpadala sila ng at least $20 million sa Pilipinas. Lampas 1 bilyong piso ito. Karamihan ng pera hindi napunta sa charity. Karamihan ng pera napunta sa simbahan. At karamihan ng pera sa simbahan napunta kay Kibuloy. Ayan, yun yung sinabi ko na 1 billion mahigit. Sa Amerika lang yan ha, hindi pa kasama yung sa Pilipinas. At yung Children's Joy Foundation na yan, yung mga bata doon sa basement, kung nakita nyo, di ba? Walang mga magulang. Ang sabi ni Turion ay mga orphanage daw yun. Walang mga magulang. Kung orphanage yan, bakit walang batang lalaki? Batang lalaki ha, wala. Bakit puro batang babae na magaganda? Kaya nga sinabi ni General Ture na itong mga bata ito ay yun na yung alay. Yun yung pinili sa marami. At ialay kasi magaganda pagdating ng menstruation period. Yung unang mens ng bata, yun na yung time na ialay siya sa Panginoon. Dahil sa doktrina niya na ginawa ni Kibuloy, na ang pagkipagtalik, sinabi ni Brother Rambo na ang pagkipagtalik kay Kibuloy ay katumbas ng pag-offer ng katawan sa Diyos Ama. Hindi naman nangangailangan ng Diyos ng sexy. Kasi ang Diyos ay hindi ang katulad natin. Kaya mali na kaagad dito. At hindi lang yan, ang mga Joy Foundation for Children na yan ay ginagamit sa sex trafficking. Doon sa Hawaii ay mayroong kaso si Kibuloy na sex child trafficking, mga bata. Ginagawang ano ba yung sex ring na yan? Sex ring daw. Nabasa ko yan sa mga dyaryo, sa mga pahayagan sa US, kung bakit nagkaroon siya ng ganyang kaso. Kaya ang Children's Joy Foundation na ito, hindi lang ito ginamit sa pagsulisit, kundi ginamit din sa ganyan na sinabi na sex child ring. Ibig sabihin, kumikita diyan si Kibuloy sa mga pedophilia. Diba? Ibibinta yan sa pedophilia, ipapagamit yung mga bata. Kaya yun, kumikita siya ng times 10 more than sa kita ng ibang pastor sa buong mundo. Kaya si Kibuloy ang pinakamayaman na pastor sa buong mundo. Kasi ang ang income niya ay hindi galing sa tithings, hindi sa mga illegal na gawain. Okay, so tapusin na natin to, Brother Rambo. Pasok ulit. At ito lang yung pera sa Amerika ha. May mga miyembro at mga branch ang KOJC sa buong mundo. Ano pa kaya ang karanasan ng ibang mga miyembro sa simbahang ito? Ano pa kaya ibang mga paraan ng simbahan para makakalap ng pera para kay Kibuloy? Kasunod na mga impormasyon ay may kinalaman sa sexual abuse. Ayon sa mga demanda, si Kibuloy at ang kanyang pinakamalapit na mga miyembro nag-recruit ng mga babae bilang kanyang mga personal assistant. Natawag silang mga pastoral. Siyempre, kailangan ng makasimbahang titulo. Sa mga babaeng ito, pinapahanda ni Kibuloy ang kanyang mga pagkain. Pinapalinis niya ang kanyang mga bahay. Nagpapamasahe siya. At sa gabi, meron silang tinatawag na night duty. Sa night duty, required silang makipagtalik kay Kibuloy. Sa doktrinang ginawa ni Kibuloy para sa kanyang mga miyembro, ang pakikipagtalik sa kanya, kagustuhan ng Diyos. Ang pakikipagtalik daw sa kanya, isang pribilehiyo. Sa doktrina ni Kibuloy, ang pakikipagtalik sa kanya ay katumbas ng pag-aalay ng sarili sa Diyos. Totoong nakakaistorbo. Nangyari daw ito mula as early as 2002 up to as late as 2018. Ang pinakabata daw dito sa mga babaeng naging pastoral, 12 years old. 12 years old. Nakakagalit na isipin kung anong pinagdaanan ng mga babaeng ito. Lalo na yung mga bata na walang kaalam-alam, marunong siyang lumaro ng politika. Part 5. Ang politikong si Kibuloy. Bago pa man naging kilala si Kibuloy, meron na siyang kakampi sa politika. Si Rodrigo Duterte. Sa Davao, naging political ally ni Kibuloy si Duterte. Tinatawag pa nga spiritual advisor ni Duterte si Kibuloy Merong isang notable case noong 2008 nung nasa Davao sila pareho. Ayon sa kwento, merong isang indigenous leader na kumalaban kay Kibuloy. Si Dominador Jaro.
Noong panahong iyon, ayaw ibenta ni Charog ang kanyang lupain kay Kibuloy. Si Kibuloy kasi gustong i-expand ang kanyang simbahan. Pero kailangan nila yung lupa ng mga IP. Ang nangyari, pinatay si Charog. Sa takot, lumaya sa mga IP sa lupa at kinuha ito ni Kibuloy. Pinaniniwala ang pinapatay ni Kibuloy si Charog. Walang nahanap na pruweba ang investigasyon. Ang mayor ng Davao noon at ang may hawak ng pulis, si Duterte. Pinaniniwala ang pinrotektahan ni Duterte si Kibuloy. Dapat itong mga Kiarog ay mag-file ngayon ng kaso kay Kibuloy para maragdagan ng kaso niyan. Kasi napakalaking krimen yan. Buong clan yata ng Kiarog tinapos para makuha lang yung bundok na yan. Yan yata yung Glory Mountain. 30 hectares daw yan. Ang laki niyan. At kinuha lang. Hindi yata binili. Naku, grabing kriminalidad, di ba? Para maagaw lang yung bundok. Kasi ancestral domain ng mga IPs. Kaya yan, dapat tingnan niya ng Senado at idagdag sa mga kaso niya. Kasi vulnerable na ngayon si Kibuloy, wala na Pati yung padrino niya, wala na rin. Matatapos na. Kaya ang kabutihan ay talagang mangibabaw sa kasamaan. Ang araw o liwanag ay mangingibabaw kaysa kadiliman. Balik tayo. Tapusin na natin, Brother Rambo. Close si Duterte at si Kibuloy. Noong tumakbo si Duterte sa pagkapangulo, lahat ng resources ni Kibuloy, binigay niya kay Duterte. Inendoso ni Kibuloy si Duterte at pinahiram pa ang kanyang private jet. Noong nanalo na si Duterte, ang SMNI, ang media organization ni Kibuloy, tarot ng administration. Tulad ng kanyang simbahan, ang SMNI, pinapatakbo ni Kibuloy para sa kanyang interes. Ito, dagdag ko lang kung bakit nasara ang ABS-CBN ay dahil sa SMNI na ito. Gusto kasing gamitin ni Kibuloy ang frequency ng ABS-CBN which is covered ang buong Pilipinas. At hindi lang yan, makakarating yan sa mga karatig bansa natin ang signal ng ABS-CBN kasi isa sa leading broadcasting network Tapos binigay sa SMNI, ngayon nagiging powerful ang broadcast ng SMNI. At ang binobroadcast nila ay hindi na yung evangelical, kundi political na. Kaya nga si Ruben Padilla ay malaki ang utang na loob kay Kibuloy dahil ginamit ni Ruben Padilla sa kanyang kampanya ang SMNI Network. Hindi lang yan, meron pang bonus dyan si Ruben Padilla, merong payula kay Kibuloy, kasama yung kalbo niya na kaibigan na senador na pakurap-kurap yung matay, pa-innocent effect, kasama ka na ngayon sa kayo na yung isusunod yan sa Senado. Kung hindi Senado maghuhusga sa inyo ay ang ICC, alam nyo yan. Kaya inom-inom na lang kayo ng sleeping pills dahil hindi na kayo makakatulog by the next month. Okay, so yan lang aking, kawawa nga pala si si Vice Ganda ay isa sa mga kawawa nito. Kasi sinabi ni Kibuloy, ipapahinto ko yung ABS-CBN. Yan, bumilib naman ng mga membro niya dahil nahinto nga Ipasasara ko yan sa 3 buwan lang. Ay totoo talaga na nangyari. Kasi pinaplano yan. Sinabi niya kay Digong na isara mo yan pre. Yung ABS-CBN kasi Vice Ganda sinisiraan ako, isara mo yan. Ilipat mo ang frequency sa atin. Kaya yun ang nangyari. Talagang pre-orchestrated ang tawag. Pinaplano yun. Hindi yun yung miracle na sabihin na stop. Stop ang traffic daw sa EDSA. Stop ang lindol. Stop ang bagyo. Yun ay pinaplano. Kaya nga nasara dahil presidente ang nagpasara. Ngayon, anong nangyari? In every reaction, there is reaction. Instant karma kaagad. Okay, balik tayo kay Brother Rambo. Muli namang ipinaalala ni Pastor Apollo na wala siyang interes kundi ang mangaral ng salita ng Diyos at tumulong sa ikabubuti ng bansa para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal. Ito si Jade Calabroso, SMNI News. Dahil parot ng Duterte administration ng SMNI, nirewardan ito ni Duterte. Pagkatapos na maling ipasara ang ABS-CBN, pinigay ni Duterte ang frequency ng ABS-CBN sa SMNI. Sa ilalim ni Duterte, narating ni Kibuloy ang kanyang pinakatuktok. Kakampi niya ang Pangulo. Ang SMNI, kakampi ng administrasyon. Ang kanyang simbahan, katulad niya, untouchable. Kahit na ang Amerika, hindi siya mahabol dahil kay Duterte. Pero natatapos ang lahat ng administrasyon. Ayan, totoo yan. Sabi nga sa history, every empire will crumble. There is an end to
all of the empires in the world. Kaya walang magtatagal sa mundo. Ang tanging magtatagal lamang ay ang Diyos, ang gumagawa ng lahat. Ang lahat na sinisikatan ng araw ay may katapusan. Tandaan yan, mga kababayan. Alright, so huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa ating channel kapag bago pa lamang kayo para sa mga ganitong klaseng video. Ako'y magpapaalam na ingat kayong lahat.